Okay mga ka-trigger, welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Rasid Subangan. Okay, ang sabi ni Rasid Subangan ay yung 1911 na fix po yung front sight. Pwede po ba na ma-modify yun para na mapalitan? Okay, pwede naman. Pero bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang pasalamatan ang ating 39,805 na mga subscribers. Dahil tayo nga po ay charity vlogger at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo po ay nakakatulong sa anim na estudyante na ating tinutulungan makapag-aral ng mga anak na yan ay mga anak ng mga single parent. At anim po yung ating tinutulungan kaya kulang pa yung kinikita natin sa ating YouTube channel. At pasasalamatan ko po yung bago nating sponsor na nagpadala dito sa ating YouTube, dito sa ating GCash number, yung number na nasa likuran ko. Okay, shout out at salamat kay Dennis Sardona ng Palanggi Albay. Okay, hindi po tayo tumitingin sa laki ng halaga, importante po tayo ay nakatulong. At sana marami pang magpadala para marami pa tayong matulungan kahit pumalit ang ating tinutulong. Kung naman tayo ay marami, ay malaki po magagawa niyan. Okay, at again din special thanks kay Jubel Platon, kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia sa malimit niyang pagpapakulay o pagpapadala sa ating mga premiere videos. Okay, ayan at sasagutin natin yung katanungan ni Rasid Subangan. Okay, yung mga naka-fix na front sight o kahit yung mga rear sight, yan po ay bawal po ang modification sa YouTube, pero may ipapakita lang ako sa inyong mga site na pwede ninyong tularan kung ano ang at kung paano ang ginagawa diyan. So unang-una itong front sight nitong check natin kung may bala. Okay. Itong CC 75. Yan. Ang front sight po niya na hindi naka-fix. Ayan Ayan, ang ginawa dyan ay nilagyan ng, pero ang gumagawa po niyan ay machine, milling machine. Ayan nakasaksak yan ng paabanti. Okay? So, yan yung mga pagkatapos, pero ito hindi na-adjust ng left and right. Pagkatapos ay may nakalagay doon na pin para hindi lumabas pauna. So, yun ang yung iba naman, kung mahaba, ay nilalagyan nila dito sa likod ng maliit na o kaya dito sa gitna ng maliit na allen screw. Yung iba nilalagay allen screw ang nilalagay nila diyan para hindi matanggal. So ito ang nakalagay diyan ay sinaksak nilang pa ganun, pagkatapos ay nilagyan nila ng pin dito para hindi matanggal. Ayan yung pin yung pin na yun. So ayan. Yung iba naman may adjustment ng left and right. So beaver tail din ang ginamit nila. Ito naman ay sa Sig Sauer. Papakita ko lamang sa inyo. Ayan So nakaano siya. Ganon din siya yung itong sised ay ang kanyang slot ay papunta sa paganon. Ito naman ang slot naman niya ay paganon. So ito, may adjustment ito ng left and right kung makikita ninyo. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Ito hindi modified, ito ay original. So ito ang mga pwede ninyong gayahin. Okay? Pwede ninyong gayahin yan. Ayan Yan. Yan ay naka-beaver tail. Yan At yan ay naka-force tight, nakagaya. Yan ay walang pinag-iba dito sa rear sight. Yung rear sight, yan nagkakaiba lamang sila sa hugis. Ganyan din yan. Tingnan ninyo to. Yan front sight. Yung rear sight, ganun din. Ang lang nito, ay
pang rear sight ang kanyang style. Ito naman ay front sight pahaba na ganon. Ito naman ay pabalagbag. Okay? So ayan ang mga ano. Ano naman yung beaver tail na tinatawag? May tools po na ginagamit sa pagbe-beaver tail. Pakita ko lang sa inyo ng sample. May mga sizes kasi ito. Ito yan, oh. Sorry. Hindi pa pala ito beaver tail. Dovetail pala tawag dito. Pasensya na, ha. Dovetail. Okay, pasensya na. Ako'y lagi nagkakamali. Hindi po ito beaver tail. Dovetail po ito. Okay, yung dove, yung ano. So may mga maliliit na sizes nito. Ito ay malaking size eh. Ayan, oh. Kung mapapansin niyo, pag ito ay dovetail pa ganun. Kaya pag ipinasok ninyo, hindi matatanggal. At dapat yan ay, di siyempre, yung ipapasok ninyo dyan ay sakto lang. Okay, so ang gumagawa nito, yung mga seeded na mga yung mga machinist na mga marurunong talaga. Ito ay ginagawa sa milling machine. Milling machine ang gumagawa nito. So, pinakita ko lamang sa inyo kung ano ang mga posibleng pwedeng mga klase ng mga front sight. Okay, yung iba ay naka-fix, yung iba ay may adjustment may adjustment na left and right, at ito naman ay walang adjustment ng left and right. Ang adjustment lang ng left and right nito ay nandito sa rear sight. Okay? So ayan. At dovetail ito, ha. Sorry. Ako'y minsan ay nawawala na sa ano. Okay, dovetail ang tawag dito, hindi man beaver tail. Ang beaver tail kasi itong grip. Ito ang beaver tail. So, yan, nagkakamali lagi tayo dyan. So, yan. At sana dahil ito itinanong sa atin, ito yung mga posibleng po pwedeng gawin na mga fix na mga front sight. Gayon din sa rear sight. Okay. So, at gusto ko na rin sagutin yung yung lumuwag na front sight. Okay, pag lumuwag yung front sight, ang ginagawa ko diyan ay pinapans ko lamang pinapans ko lamang yan. Ayun, nilalagyan ko lang ng pans yan dyan para umipit uli. Ayun, kamukha no? Pinapans ko lang yan. Yun. Yan. Para dalawa na yung nasagot ko. Ayan, yun, pinapans ko lang yan. Gagawin ko, tatanggalin ko muna yung rear sight. Pagkatapos ay ipapans ko lang yun doon para bumaba siya at umipit uli siya. Dalawa yan. Isa dito sa Kasi may nagtanong na rin ito eh. May nagtanong na rin ito, yung lumuwag yung kanyang rear sight. Okay? So, pwede mong, para mas matibay, pwede mong lagyan siya ng whatever glue na pwede mong ilagay para mas matibay siya. Pero dapat, kung lalagyan mo ng glue yan, ay yung naka-zero na. Kasi isi-zero mo yan ng left and right. Pinupukpok. Ako, kung may ganito kayong rubber hammer, rubber mallet, pwede yan dyan. O di kaya, basta yun ay isinisiro muna yan. Okay? Ganun lang ang pagpapahigpit niyan. Kung ito ay, meron kasing ito'y lumuluwag eh. Pagka nakailang putok ay gumagalaw na. So, ganun, pinapans ko lang yan dyan. Nilalagyan ko ng pants. Tapos ay, kung meron kayo nitong, halimbawa, bumakat na ganyan, hindi ko na ito nalagyan. Ano lang ninyo ng itong super blue o perma blue para inyong maayos yung marka na yun. So, ganun lang ang ginagawa ko dyan. Okay? So, ayan, ang mga posibleng sight na pwede ninyong gawin. Ayan, Ayan. Yan ang mga sight. Mga front sight na pwede. So, ito lang talagang dalawa na to ang maganda. Pero mas gusto ko tong isa na to dahil ito ay ma-adjust mo.
Pero wala rin naman problema kasi na-adjust mo rin naman itong rear sight eh. So kung ito maganda rin ito. Okay, ito mas matibay kasi ito eh. Mas matibay ito. Wala na itong tanggalan kasi nakapin yan dyan eh. Okay, so depende na lamang yan sa gusto ninyong anong klase ng sight. Ang gusto ninyong paggawa. So ayan, at sana may nakakuha kayo ng idea kung paano ginagawa yung site. Pero gusto ko lang muna ring isama yung katanungan ditong isa. Saglit lang Dahil meron pa rin hindi nakakaintindi nung may nagtanong pa rin tungkol sa may nagtanong pa rin tungkol sa may nagtanong pa rin tungkol dun sa recoil spring. Ito, si Jonalyn, si Jonanel Camiso, sabi, "Good evening sir, bakit po yung lakas ng recoil spring ng 1911 ko po na Colt MK4 Officer 80 series, halos tumalsik ang kamay ko." Ayun nga, hindi pa rin naintindihan yung yung paliwanag ko. Ang ibig sabihin nun, mahina yung mahina yung iyong recoil spring, malakas yung bala mo, kaya malakas ang, siyempre, ito na naman tayo siyempre, pag mahina yung recoil spring mo at malakas yung bala mo, siyempre, ang lakas nitong gumanon, ay di siyempre, hindi nga naka-tune up. Sobrang lakas ng bala mo, ang hina naman ng recoil spring mo. Siyempre, ang atras nito ay malakas pag ganun. O di, ano mangyayari sa ganun? Di ba sabi ko sa inyo, pag mahina ang inyong recoil spring, malakas ang bala niyo, para kayong kinakarate dito. O, ano gagawin mo ngayon? Magpahina ka ng bala o magpalakas ka, magpahina ka ng bala o magpalakas ka ng recoil spring. Lagi paulit-ulit ako diyan, paulit-ulit. Ang linaw-linaw na nung paliwanag ko, hindi ko rin alam kung bakit marami pa rin hindi nakakaintindi. So, sawa na ako sa pagpapaliwanag niyan tungkol diyan sa recoil spring niyan. Kaya nga, ang 1911 ay marami ang nagsasabi na hindi maganda kasi nga, parang gitara hindi nakatono. Pag ang gitara hindi nakatono, edi sintonado. Hindi nakatono yung bala sa recoil spring mo. Oh. Samantalang sang-ayon sa history ng 1911, 6,000 rounds ang pinantesting. Wala man lang malfunction. Dahil nga maganda ang pagkatuno ng recoil spring Kaya nga sabi ko, 5 spring ang pagpipilian mo dyan Bumili ka ng kung ano yung maganda. Ang sabi nga ng nasa experiment mo rin yan. Ikaw na rin ang magsasabi kung ano ang dapat na recoil spring na dapat sa 1911 mo. Dahil hindi ko naman din alam kung anong lakas ng bala na ginagamit mo. O paano ko masasabi sa iyo na gamitin mo ay standard na na 16 pounds. Ay kung ang bala mo naman ay minor load. Hindi tayo magkakasundo niyan. Paano naman kung ang major load naman ang bala mo? Tapos magre-recoil spring ka ng 12 pounds. Di gano'n ang mangyayari. Ang lakas ng recoil ng baril mo kasi nga ang lakas ng sipa ng bala mo, ang hina naman ng spring mo. Di ano mangyayari sa iyo? Gano'n, hindi nga naka-tune up. So sana wala nang magtanong nitong problema na to. Ako'y natutorta na sa katatanong ninyo. Sa kasasagot ninyo, palit-ulit lang yung sagot ko. Hindi naman ninyo inintindi yung paliwanag ko. Paano tayo magkakaintindihan yan? So sana maunawaan naman ninyo yung aking paliwanag. Kasi masakit din sa loob ko na hindi ninyo naunawaan yung paliwanag ko Hindi ko alam Hindi ko rin alam kung bakit hindi ninyo naunawaan yung paliwanag ko. Hindi ko alam kung nanonood ba kayo ng videos ko o hindi ninyo pinapanood. Masakit din para sa akin na magturo ng paulit-ulit yung tanong Kayo ang magturo. Tapos paulit-ulit yung tanong. Ibig sabihin, yung turo po ay hindi ninyo naintindihan.
Hindi ko alam kung pinapanood ninyo yung videos ko o talagang hindi ninyo naintindihan. Ganun lang yun. So, sana wag na, panoorin na lang ninyo yung mga videos ko kung yung mga may problema dyan sa, sa recoil spring. Okay, so, hopefully na naunawaan ninyo yung aking mga videos. Kasi, paulit-ulit lang yung aking mga sinasabi. Okay, thank you very much. God bless us all.